Yo! What's up? What's up mga pare ko? Ay, kamusta? Welcome back sa aking YouTube channel. Siyempre, nandito na naman tayo sa harap ng camera para magnakaw, manggatas at mamirata ng video ng iba. Siyempre, welcome back mga pare ko. Na-miss ko kayo. Yon, tuloy-tuloy na naman tayo sa pag-upload at sa paggawa ng mga walang kwentang mga reaction video. Siyempre, gaya ng dati, bago ako mag-umpisa, gusto kong pasalamatan ng mga major sponsors. Nandiyan ang Crown Manila kay Kuya Nico Manning. Ayan, oh, maraming salamat, Kuya Nico Manning, sa solid na cup na to. Egocentric, kay Papa Joseph Aday, maraming salamat Papa Joseph Aday, yun, no, di ba? Sobrang solid ng Crown Manila. Thank you kay Nico Manning. Distinctive Clothing kay Madam Alex Llagas. Thank you po palagi Madam Alex Llagas sa mga solid na distinctive shirt. Thank you po palagi. Gracia Worldwide kay Boss J. Chris. Ayan, oh, keep calm and swag on. Sa mga trip umis Corneto, PM lang kayo sa page ng Gracia Worldwide. Thank you. Hype Beat kay Ninong Benji Rayala. Maraming salamat Ninong Benji Rayala sa mga solid na Hype Beat shirt. Thank you Papa Benji. I love you. You know, JM Furniture Finds. Thank you palagi, Boss JM. Thank you sa walang sawang pagsuporta at sa pagbigay netong solid na upuan ko. 7-4 Clothing kay Papa Dominic Martinez. Ethan. Rumble na yung 7-4. Thank you. Shinware kay Kuya Mabagtingla. Maraming salamat Kuya Mabagtingla. Siyempre sa aking inaanak si Bosyo. Thank you palagi. Yun. Okay. Di na natin patatagalin to. Ito, request to nila. Ito ay battle ni Manda Baliw versus Batang Rebelde. Di na natin patatagalin mga pare ko. Let's get it on. Wait. Wait lang mga pare ko, ya. Hina ng signal ko, Tagal. Okay, let's get it on. Vuelta Balentong 10, unang banat pakinggan natin, Batang Rebelde. Game? Game! May nagtawag ng old gods. Kaya may lumabas na old guy na may old style at ugly face na ang sarap ipa-laminate para meron akong panakot sa mga daga dun sa aming place kapag holiday. Sa mga call time, ikaw ay laging late. Yan ang aking hate. Pag ako nag-assassinate, nuclear bomb, damay buong barangay, simulan nyo na mag-evacuate. I am great. Mga bars, sobrang heavy, parang may added weight. Sobrang pogi, kagabi si Ann Curtis ang aking date. Pare, wait. Tangina ng gano'n, no? Ano ba yan? Pinarody niya siguro yung, pinarody niya yung scheme na ginawa ni GL. Yun nga yun. Pinarody niya. Di ako sanay mag-multi ng ganong kahaba, kaya kailangan ko ng water break. Nagustuhan nyo ba yung line-up? Di ba, napakaswabe? Pero Arik, bibigyan kita ng tip, pare. Huwag mong ibibigay si Lip kay Sir Deo, kundi may laplapan na namang mangyayari. Pero balita ko, tattoo artist ka daw. Kaso yung tinta mo malabo, kaya sablay ka gumawa. Huling tinatuan mo ng portrait ng baby, ilang buwan lang lumipas yung baby, tumanda. At speaking of baby, ganito itsura ng baby kapag hindi minahal ng magulang. Kasi real talk, yung mama mo,
Yung hatred niya sa'yo masyadong advance. Biruin mo, excited siyang ipagbuntis ka para lang maipalaglag ka kaagad. Kasi yung mama mo, aswang, manananggal, nakilalang pokpok sa inyong syudad. Manananggal, pokpok, ano tawag doon? Kalahating mababa ang lipad. Ang ina, no? Imbis sa kalapating mababa ang lipad, kalahating mababa ang lipad. Ito yung mga gustong-gusto ko kay BR eh, yung mga alam mong yung mga jokes na alam mong siya lang ang gumagawa. Classic. Kalahating mababa ang lipad. Pero seryoso, laban nito sa FRBL kay Jans, nagrebat siya, ang sabi niya. Kaya ako ninakaw yung saging kasi ikaw yung nag-utos. Laban niya kay Gameboy, nagrebat din siya at ang sabi niya, ibabalik ko yung hot sauce, kaya ako yung ninakaw kasi ikaw yung nag-utos. Wow! Nag-recycle ng rebat para lang makapuntos itong bobong rapper na sa pagkopya lang talented. O bakit? Yung mga ninakaw na linya mo, utos din ba yun ni Jonah sa Tryan Rems? O ano hindi? Wala bang katotohanan tong mga paratang ko? Eh, ultimo nga dati mong nakalaban, puta, ninanakawan nyo. Ninanakawan mo. Laban nito, FRBL 1-up Nalito. tournament. Kalaban mo si Enem. Ang sabi niya sa'yo, ginustong magka-moves ng Donggalo kaso mukha kang garapata. Ay, di, mukha kang, ano nga ulit yun? Nalimutan ko eh. Ginustong magka-moves ng Donggalo kaso, ginustong magka-moves ng Donggalo kaso mukha kang garapata sa Ghetto Dogs. Yun. Tapos nung laban mo kay Sinang, Yun yung exact na linya. Parang gusto sabihin ni BR eh. kaso mukha kang garapata sa Ghetto Dogs. Yun. Tapos nung laban mo kay C9, ilang taon na lumipas sa Motos, ang sabi mo naman, hinangad maging aso sa Ghetto Dogs, kaso di tinanggap kasi mukha kang garapata. Ang galing. Bistado sa akin tong fake MC. Ano yon, di mo kinopya, nagkataon lang. Ano tawag doon? Destiny? Ulul. Mas masahol ka pa sa mga hip-hop content creator pag nagbuo ka ng rounds at nag-spit kasi nagko-compile ka lang ng clips tapos aasta kang legit. Weak. Kaya pag may sinabi siyang rebuttal, inulit niya lang yun. Pag may sinabi siyang magandang linya, kinupit niya lang yun. Di nyo napapansin, matagal na kayong niloloko ng lecheng yan kasi yung binayaran yung ticket, brand new, pero material niya, puro nakaw at second hand. Hindi ka rapper, isa kang scammer. Ang sarap mong pektusan, pero magre-rebat siya at makikita natin kung gaano siya naapektuhan. Tayo muna para at pahinga natin. Ang ina mukha ni Manda Baliw dito eh, no? As mo ah. Pinagbibintangan ako magnanakaw. Mali yung paratang mo, baka kasuhan kita. Kalaban ko pala si Batang Rebelde. Ang kantutero ng mga lola sa Cavite. Purmahan ay simple pero galang. Classic kasi yung boses ni Manda Baliw eh. Talagang siya lang yung may ganyang atake. Tawan ay terrible. Wanted to sa lugar nila sa kasong pagnanakaw ng dahon ng sili. Hindi ka ba nagsisisi sa pinangalan mo sa sarili? Batang Rebelde. Tanginang pangalan yan, pang sine. Aking napansin eh. Parang title ng lumang pelikula ni Robin eh. Hoy bata, matanda ka na, obvious. Ako ang tunay na matanda pero mukha pa rin bata. Tom Cruise. Ilang taon ka na... Galing ng rhyme, no? Obvious. Tom Cruise. Sobrang basic pero puta di mo agad may isip yun. Mukha pa rin bata, Tom Cruise. Ilang taon ka na ba? 33 ka na, Maji. Sa katanong ko lang, meron bang rebelde na yung gupit laging 2x3? One-liner laban sa mahaba mag-set up. Ang manalo ka, hindi pwede. Yung setup ko, mabilisan lang, malaambos sa rebelde. Parang ito yung nakita mo sa balita. Brutal kang papatayin. Nakasuot ka man ng bulletproof sa ulo kita babarilin. Ito pala si Marvin, ang hip-hop na dolphin. Gangster na walang gang. So, para ka palang hitman na walang gun. Kidnapper na walang van. Sikat na walang fan. Buntis na walang tiyan. Isa kang matalinong walang alam. Nung nakaraang eleksyon, binoto niya yung PCOS machine. Hindi na ngayon, sir. Ngayong eleksyon, ang iboboto niya naman yung Pixer.
Si Sinyo ba nagsabi nun nung Picos Machine? Alam ko si Sinyo ba? Tama ba? Hindi ko alam kung ano Parang si Sinyo, sinabi ni Sinyo yun eh. Gumawa to ng jingle. Tangina, nagbabars pa. Gumawa din to ng gospel song, puta, may mura. Kaya ako tinanggap yung hamon na to, kasi yung isang joker na nakalaban mo, sumikat, yumaman. Baka maging ganun din ako. Malay mo, nasa iyo ang swerte na parang duwende. Baka sakali lang mapagbuksan ng pinto kasi yung lock pala na kay rebelde. Halos lahat ng nakalaban mo, sumikat. Ikaw, yumabang. Halos lahat ng nakalaban mo nagkaroon. Ikaw, wala lang. Halata naman na naiinggit ka sa mga kasabayan mo kasi yung karir nila mas naging better sa'yo. Itong napag-iiwan ng veterano, napaghahalata ang veterano. Galing. Napag-iiwan ng veterano, napaghahalata ang veterano. Galing. Galing nun. Paghahalata ang veterano. Wala ka nang ang view sa iba't ibang liga, nag-blackout ka pa men. E di mas lalong dumilim ang iyong paningin. Palipat-lipat ka ng liga kung saan ka napupunta. Palaboy ka ba? Itong rebeldeng NPA, hala, no permanent address pala. Tas yayabangan mo ko, di naman ako nagyayabang sa'yo. Nako, di ko nga pinagyayabang na undefeated ako. Tas sasabihin mo, si Manda, puro lang patawa. Lagi na lang ganon. Estilo ko galing pa sa lumang panahon. Ano bang mali doon? Bagkos kung hindi nyo natatanong, binabalik ko lang ngayon yung komedyang nagpasaya sa inyo noon. Ganda ng round 1 ni Manda Baliw dito. Maganda rin ginawa ni BR pero yun nga, nag-stumble pa siya. Tapos kay Manda Baliw dito malinis, tapos may mga ilan-ilan siyang punchline na ang ganda. Yun yung veterano. Tapos yun, yung mga ibang jokes niya. Round 1 bibigay ko kay Manda Baliw. Pakinggan natin round 2. Pakinggan natin. Yo, sa mga sinabi mo, hindi ako natakot. Kaya ako binoto yung Picos Machine kasi at least hindi yun marunong mangurakot. Pero sa tagal ko dito, nasaksihan ko na iba't ibang uri ng pagkulata. Kaya anumang meta, punyeta, imposibleng ako ay mauga pa. Kasi kada ikot ng rounds, I will adapt sa iyong mga atake. Divine General Mahuraga. At ang tunay na pangalan niya, Nico. Kapag nasa stage, Baliw. Nico, Baliw? Good! Hindi, wag na natin. Huwag na natin pag-usapan. Basta sobrang weirdo ng iyong trip. Yang asta mong ikaw ang pinakamagaling sa liga. Iho ang toxic, feeling MVP, tong Joker. Hoy, di kasi Nikola Jokic. Feeling Joker, kaya pala siya daw yung bagong senior rito. Mukha kang ang alipin sa gigilid. At kapag nilegit check ka ng real jokes, di uubra mga hirit mo doon. Kung sa bagay, ganyan nga pala mga baliw, madalas nag-iilusyon. Yung balat mo parang sunog na goma. Yung kulay mo, karimari-marim. Kapag nakipagsuntukan ako sa'yo, ang tawag doon, shadow boxing. Kasi mas dark ka pa sa aura ni Lil Strokes na may kaunting presence din ni Saito. Kung si Shernan pinapaputi ng Diyos, eto naman may reverse vitiligo. Kaya anong pinagbubuntis ka ng mama mo, na manananggal, lahat ng kadiliman sa mundo sa sinapupunan niya na ipon. Kaya anong ginender reveal ka, puta kulay black yung ribbon. Pero magre-rebat yan. Uulitin niya na naman yung, kaya ako maitim kasi ako ay proud Pinoy. Pukin ang ina mo. Pinoy maitim? Isipin nyo nga si Emilio Aguinaldo, egoy. O kaya si Jose Rizal, niga. Diba? Mababago yung kasaysayan dahil sa katangahan nito. Yung mga miyembro ng Katipunan magiging Katipunegro. Ang ina, bago yun. Katipunegro. Pasok to, mas gusto ko tong round 2 ni BR. Ano? Nakaka-open ba masyado yung mga rap ko, utol? Ikaw tong maitim na komedyante pero wala kang dark humor.
Anak ka ni Bentong kay Whitney Tyson. Mapangahas pero walang taglay na kamandag. Python, mas overrated ka pa sa presyo ng iPhone. Yung rounds mo, puro lang hangin. Cyclone, kung puro ka jokes, wala kang maaabot. Hindi ka rin pwedeng maging icon. Kapag nakabato at tamang lakad ka ng ilang milya, doon ka lang nakakahit ng milestone. Pero ang ganda ng mga rhyming. Isa to sa mga gusto ko kay BR. Kamandag, Python, mas overrated ka pa sa presyo ng iPhone. Yung rounds mo, puro lang hangin. Cyclone, kung puro ka jokes, wala kang maaabot. Hindi ka rin pwedeng maging icon. Kapag nakabato at tamang lakad ka ng ilang milya, doon ka lang nakakahit ng milestone. Pero sige na, ikaw na crowd favorite. Minahal ka nila kasi naa-attract sila sa yung kengkoy na appearance. Pero kung tingin mo sapat yan, nagkakamali ka. Patunay yung laban ni Bagsik kanina na hindi lahat madadaan sa karisma. Tangina, galing mag-freestyle ni ano, galing ni Batang Rebelde. Lakas. Pinigyan natin round 2 ni Manda. Yo! Tangina! Yo! Yo! Hindi daw Pilipino ang mga negro. So hindi pala Pilipino si Saito. Yo! 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 Magaling daw to mag-basketball. Wow ha! Nakakatuwa. Yung laro, hindi pa nagsisimula, pero si Marvin, nakadepensa na yung muka. Magaling daw to mag-basketball. Yes, it is true. Yung galawan niya, kangkarot. Yung muka, kangaroo. Nung nakita ko laro nito, ako'y oh shit. Yung galawan niya, malaluka. Luka Bogchik. Luka Bogchik ang puta. Shoutout kay Bogchik. Tangina, isa sa mga ano yun na namimiss kong bumatang. Magaling yun si Bogchik sa mga hindi pa nakapanood. Panoorin niyo yung mga dating battle sa flip top. Hanapin yun si Bogchik. Magaling yun. Luka Bogchik. Basketballistang adik. Lakas ng tama mo, sir. Pag nakakasalubong mo to sa daan, biglang nagko-crossover. Meron sa akin nakapagsabi, bully ka daw dati. Nung nag-aaral ka, lagi kang nag-guidance kasi mabagra ka daw pare. Nagpipigil ka ng tae. Tas uutot ka at ipapaamoy mo sa katabi mong babae. Kaya ayaw ka nang isama pag may outing at swimming ang klase kasi umiihi ka sa swimming pool tas hindi mo sinasabi. Sa pagre-rebelde mo, nawalan ka na ng kaibigan. Kasi lahat ng friends mo, hinahamon mo ng barilan. Kaya nung nag-aaral ka, wala kang ganong barkada. Kasi sa tuwing papasok ka ng school, lagi kang may baong granada. Tangina no, gago. Wala kang gaanong barkada. Lagi kang may baong granada. Pasok ka ng school, lagi kang may baong granada. Nung pinupuna po pagkabaliw ko, mas baliw ka, fre. Biruin mo may mga bagay kang pinaglalaban na wala kaming pake. Wala daw masama sa pagre-rebelde kung gusto mo yung ginagawa mo. So, pwede ko palang suwayin utos ng nanay ko kasi tinatamad ako. So, pag tumaay ako at ayoko magbuhos, pwede pala ako mag-utos. Pag wala akong pagkain, yung ulam mo, pwede ko agawin. Pwede pala ako magnakaw pag wala akong pera. Ganyan ang utak ng rebelde, kaya nagkakakera. Ganda ng Galit point. na ako. Ganda ng point ni rito ni Manda Baliw. Na parang hindi porkit gusto mo kailangan mangyari or magawa mo. At pag hindi nasunod, magre-rebelde ka. Ganda, simple lang yung ginamit niyang mensahe pero ang ganda nung gusto niyang iparating. Gawin, pwede pala ako magnakaw pag wala akong pera. Ganyan ang utak ng rebelde, kaya nagkakakera. Galit na ako. Galit na ako, pasensya. Yung kabubuhan mo kasi di maipaliwanag ng siyensya. Yan ang resulta ng madalas mong pag-absent sa eskwela, pinag-aaral ka pero mas pinili mong manood ng Cinderella. Papatayin kita gamit simpleng letra, mawawalan ng beat, puso mo na parang akapela. Nung nagtawag ng old god si GL, hindi ka kasama.
Grow up, bata. Munting paalala, itong pinapagalitan kong bata, sana magtanda na. Nanatili kang rebelde kasi galit ka sa iyong ama. Nanatili kang rebelde kasi pasaway ka sa iyong ina. Ayaw mong makinig sa opinyon ng iba. Nanatili kang rebelde kasi kala mo kaya mo lahat mag-isa. Nanatili kang rebelde kasi ikay tanga. Kahit veterano, di ko gagalangin ito. Burado sa akin pagka-rebelde mo. Bata na lang tingin namin sa'yo. Lakas din. Lakas din ang round 2 ni Manda. Nalalakasan din ako sa round 2 ni Batang Rebelde. Siguro bibigay ko ng tabla tong round 2. Ganda eh. Ganda nung ginawa ni Batang Rebelde rin eh. Lalo na yung yung Python, iPhone. Python ba yun? Basta, ano ba mga Cyclone. Yung scheme na yun, ganda nun. Tas, pati yung Katipo Negro, gusto ko yun. Mas malakas yung round 2 niya kaysa sa round 1. Tapos, yung round 2 naman ni Manda Baliw, parang ganun pa rin kagaya ng round 1 niya. Siguro bibigay ko ng tabla tong round 2. Tabla, para sa akin. Para sa malakas yung rounds nila. Pakinggan natin round 3 ni Batang Rebelde. Kaya lang yan. Diba, pakinggan natin. Kanino bang anino to? Galit na galit. Inggit ka lang sa basketball kasi ako sa iyo ay mas better. Sobrang galing ko't gwapo, kasama ako sa first bite ni Kylie Jenner. Pero round 3 na. No choice. Kailangan ko nang gamitin yung nakatago kong estilo dito. Ito'y minana ko pa sa aking mga ninuno na kung tawagin ay hipnotismo. Sundan mo lang to kaliwat kanan, sigurado makakaramdam ka ng pagkahilo, iho. At pagpitik ko sa aking daliri, sigurado bigla kang makakatulog dito mismo. Puta, ako pala yung nakatulog eh, no? Ito'y reverse hypnotism. May pangontra si Barok. Yung round mo kasi sobrang boring, kaya ako yung inantok. At matanong kita, Bugok, sure ka ba na lalaki ka? Kasi kung ganun, sarap battle kasi yung kabadingan mo bigla-biglang sumusumpong. Kasi kung totoong lalaki ka, nung battle mo kay Kayram, bakit mo siya hinamon ng sundutan ng tumbong? Sundutan ng tumbong? Yun na ba yung napili mo na pandagok? Yung hirit mo ay pambayot. Kayram, sundutan ng tumbong. Walang connect, kaya pilit na lang pinasok. At nung huling ahon, Royal Rumble, si Bagsik. Lakas kasi ng bars ko, nagkaka-technical tuloy eh. Galing nun, putang ina. Sobrang lakas ng bars ko, nagkaka-technical. Yung bars tsaka technical, di ba? Tapos yung technical na yung nagkaka-problema dun sa sound system. Galing, putang ina. Huling ahon, Royal Rumble, si Bagsik. Lakas kasi ng bars ko, nagkaka-technical tuloy eh. Anong galing nun. Eto ang delikado eh. Puta, sana magharap si Batang Rebelde tsaka si Saint Ice. Putang ina. Maganda yon. Batang Rebelde versus Saint Ice. Parehas magaling mag-freestyle. Technical problems, natin yan, troubleshoot. Royal Rumble, si Bagsik. Ginawa kang alipin, katulong at alalay. Ginamit ka kang kasangkapan at sandatang pangsalakay. Gawin kang sakripisyo, yun lamang ang kanyang pakay. Nakakalungkot na tinuring mo siyang kakampi, pero ginawa ka lang niyang alay. At speaking of Bagsik, di ba para di na siya mang-rape, tuturuan mo siyang mag-masturbate? Diyan magaling ang idol nyo, kaya eksena sa isang bahay sa araw nila, oh. Sobrang bored, wala magawa kaya't naghanap ka ng bold na makakalkal. Agad mo sinara ang pintuan pero di mo na malaya na yung asawa mo ay papasok par sobrang lakas ng paglagapak. Ang akala niya may sinasampal at yung asawa mo ay nagulat ng binuksan ng pintuan dahil huling-huli ka niya na nagsasalsal. Pero bitin ba yung suntok? Yung 4-bar setup, walang wordplay na high class. Nahuli kasi ng misis kaya naudlot yung climax. Pero sa pagkakaibigan nyo ni Bagsik, ikaw yung bad influence sa kanya. Kasi real talk, may tinatakbuhan tong obligasyon. At kahit maging single mom yung babae, hindi sa kanya mahalaga.
Hindi na para pangalanan kung sino yung nadisgrasya mo, tanga. Pero buntis yung aso ng kapitbahay nyo at ikaw ang ama. Wala kang awa, tarantado. Huling-huli ka daw sa akto, dinodog style mo yung aso. Pero sa relasyon, masyado din tong gago. Kasi yung misis mong si Jen, dati okay naman siya sa relasyon nyo eh. Kasi araw-araw mo binibigyan ng bulaklak, tsokolate, gabi-gabi mo pa akong haranahin. Ngayon, kinukulong mo sa kulungan ng aso. Hindi mo pa pinapakain. Nasasakal na siya sa relasyon nyo, magbuhat nung magbago ka ng gawain. Kaya ngayon, hindi na oxygen mula nung nagbago yung ihip ng hangin. Nagaya ba kay Bagsik? Fake na kwento yan. Yung angle ko, totoo. Yung sa kanya, imbento lang. Galing, nagagawa niya ng paraan. Sa kanya, imbento lang. Ano ba yung panghuli kong line? Yan, ganyan ang ginagawa niya. Ganyan ang Ito na pala yun. Ito yung mga clips na napanood ko sa Facebook. Ito na yun, yung parang nandi-distract daw si Manda Baliw. Imbento lang. Ano ba yung panghuli kong line? Yan, ganyan ang ginagawa niya. Ganyan ang ginagawa niya. Walang kwentang technique, par. Nandi-distract kasi, Paul, dun lang siya nakaka-technical. Tangina. Wrong moves. Na wrong moves si Manda Baliw dito. Putang inang lakas. Yan ang ginagawa niya, walang kwentang technique, par. Nandi-distract kasi, Paul, dun lang siya nakaka-technical. Yung sa basketball, 'di ba, yung nananakit or nanggugulo or basta technical kasi tawag doon, 'di ba? Tama. Tapos yun nga yung ginagawa ni Manda Baliw, nandi-distract. Doon na siya nakaka-technical. Kumbaga, sa technical na nasulat, hindi kaya ni ni Manda Baliw daw. Ngayon ang ginagawa niya, nandi-distract. Yun naman yung technical na ginagawa niya kung i-compare mo doon sa basketball. Kung iahalin tulad mo sa basketball. Galing nun. Tangina. Inaabot siya rito ni BR. Sa kanya, imbento lang. Ano ba yung panghuli kong line? Yan, ganyan ang ginagawa niya. Ganyan ang ginagawa niya, walang kwentang technique, par. Nandi-distract kasi, Paul, dun lang siya nakaka-technical. Pakiramdam ko, nakasulat talaga yon. Nakasulat talaga yon. At napaganda't napalakas pa dahil sa ginawa bigla ni Manda Baliw. Pukin ng ina. Nakaka-technical. Kita nyo? Yung ginawa niyang physical, niribat ko ng lyrical. Ganun ako kagaling, brother. Para kang nag-shopping na ditinigyan yung presyo, kaya nagulat ka sa counter. Putang ina mo. Para nag-shopping na hindi tinignan yung presyo, kaya nagulat ka sa counter. Tangina, no? Yung ginawa niyang physical, nirebat ko lyrical. Ganun ako kalupit, brother. Para ka nag-shopping na hindi tinignan yung price, kasi nagulat ka sa counter. Tangina mo, pati yun. Sobrang lakas nun. Tangina, dalawang sunod. Perfectong kombinasyon, kumbaga. Kita nyo? Nandi-distract. Ganyan ang ginagawa niya. Sa kanya, imbento lang. Ano ba yung panghuli kong line? Yan, ganyan ang ginagawa niya. Ganyan ang ginagawa niya, walang kwentang technique, par. Nandi-distract kasi, Paul, dun lang siya nakaka-technical. Kita nyo? Yung ginawa niyang physical, niribat ko ng lyrical. Ganun ako kagaling, brother. Para kang nag-shopping na ditinigyan yung presyo, kaya nagulat ka sa counter. Tangina, napaganda pa. Tanginang yan, ano? Sumakto yung ganong kalakas na ender, hayop. Game. Putang ina mo, ha? Ribatan ba? Ha? Ribatan ba, pare? Nagsundutan daw kami ng tumbong ni Kairam. Yun ang kanyang sinasabi. Nagagalit ka lang kasi hindi ka namin sinali. Ayan, tangina mo ka. Dapat sa'yo hinahambalos. Nung pinuwitan ko yung aso, bakit ka nagsiselos? Yo! Lagi mong kinukumpara sarili mo sa mga NBA players, ang tatangkad ng mga yon. Ikaw sa sobra mong liit, kaya mong mag-jumping rope gamit sintron.
Kala mo kayang sumipa ng mataas, maliit ka ng likas. Mahaba ka nga mag-set up, ang ikli naman ng bias. Ang daming sinasabi na parang sinasapian. Pag ito nag-set up, para siyang nagluto ng hapunan, tas natapos ng tanghalian. Kung sa paliwanagan lang, mas maikli, mas maayos. Kumbaga sa pera, mas maganda yung tipid kaysa magastos. Tapos, malambing pa sa Ilonggo yung tono niya. Pag bumabanat... Napansin ko, bigla naging agresibo si Manda Baliw dito. Siguro tinablan siya dun sa nangyari. Alam mo yun, kasi alam naman natin si Manda Baliw pag bumabanat siya ng may kumpiyansa, no, hindi siya ganyan. Dito medyo natarantahin si Manda eh. Mo malaman kung nagrarap ba o nagbabasa. Repin mo, low waist gang, low waist pero ang laki ng tiyan. Pwede ba ako dyan? Puro ka exercise, yung katawan mo, di naman nagbabago. Yung pag-gym mo, masyado mong feel na feel. Gangsta na nagsusumba. Man, are you for real? Nakita ko sa iyong reel, taglay niya ang mga dance moves parang dancer ni Kuya Will. Ang tunay na lalaki merong bilbil. Alam ni Kuya Kebs ang totoo. Malalaking ahas nakatago sa ilalim ng malaking bato. Kaya wag mo akong inaano, kahit tanungin mo yung mga tao dito. Galing na, no? Malaking ahas ay nakatago sa malaking bato. Mas sexy pa ako sa'yo. Tangina mo, batang rebelde. Hindi ka naman healthy. Biruin mo gigising ka ng alas 7 para mag-jogging tapos magbabaon ka ng spaghetti. Tangina mo, weirdo, nag-uulam ka daw ng candy. Sabi mo sa'yo ang Cavite? Mayor ka dun, men. Para kasi Heb Abi, pati yung QC inangkin. Patay ito sa akin. Gamit ang mga barang nakakagulat na parang si Titong umakyat sa kwarto ni Pamangkin. Sa mga joker, lagi kang game over. May galit ka sa Bisaya simula nung tinalo ka ni Ponger. Tinalo ka ng mga linyahan niyang, welcome to my place. Durog ka't na panes, tapos 3 buwan kang depress. Yung nunal mong parang permanenteng kulangot, sabi ng nanay mo, swerte daw yan. Naniwala ka naman. Yayaman ka daw dyan na parang nanalo sa sugal. Kaya hindi ka na nagtrabaho, umasa na lang sa nunal. Ang last din ng round 3 ni Manda. Woo! Ayoko mamersonal, pero puro lang to pagwapo. Babad sa games at hilata sa kwarto. Habang yung asawa niya, OFW, nagsisilbi sa mga mababahong Arabo. Ganyan ba yung dapat kabiliban na tao? Yung asawa yung pinagtatrabaho? Lopit. Kung di ka pa nagrebelde, wala ka pa pinaglalaban sa sarili. Para kang tanga ka. Mabuti sana kung makakatulong sa marami yung slogan mo, mas maganda pa. Akala ko pa naman yung pinaglalaban para sa bayan, pansarili lang pala. Time? Last din ng round 3 ni Manda Baliw dito, no. Pero yun nga, kung siguro sa punchline, quantity kay Manda Baliw, tas kay BR quality. Parang konti pero solid, lalo na yung nangyaring yung nangyaring yun nga, yung counter. Sobrang lupit nun. Siguro round 3 bibigay ko kay BR. Round 1 Manda Baliw, round 2 tabla, round 3 BR. Paano to? Hindi ko alam ano naging boto rito eh. Pero kung i-base ko to sa napanood ko ngayon, siguro bibigay ko kay Batang Rebelde. Dahil yung momentum, yung kumbaga kung may tatatak sa battle na to, malamang sa malamang yun yung ginawa ni BR na freestyle niya, yung ginawa ni Manda Baliw na pandidistract. Alam mo, ang ganda sana kung hindi ginawa ni Manda Baliw yung pandidistract. Malamang sa kanya tong round 3.
Kumbaga yung pinaka-highlights ng battle na to ay yung ginawa ni Batang Rebelde para sa akin. Lakas nun. May mga ganun talaga, may mga ganung ano. Katulad nung pwedeng nung battle namin ni Saint Ice. Diba? Yung freestyle niya, puta, yun yung lumusaw eh. Lakas nun. Yun, dikit lang. Pero di ko alam kung anong nangyari, kung anong boto rito. Pahinga natin. Baliw versus Batang Rebelde. Mag-iisipang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng hurado, 3-2. Putang na mo, dikit. Para kay Manda Baliw. Manda Baliw. Shoutout, Kubu 639, Yanko, Big Slick Clothing, by Tata Alex, Overdose, Omano Cusgado, Jeffrey Simeon, Mayabang Tags, Raven Rhymes, 99, Pouch 1, Renzo, Moto Bouncer, Peace, Manda Baliw. Shoutout sa lahat ng sumuporta sa amin. So, yun. Ayun, round 1 tsaka round 2, Manda Baliw ako. Maganda yung pinakita niya, hindi nasabayan ng joke ni BR. Pero yung round 3 ni BR, para sa akin sobrang solid yun. Pero hindi pa rin na tapatan yung dalawang round na nakuha ni Manda. So, Manda Baliw. Yun, binoto ko si Manda Baliw. Siguro round 1, 2, Manda Baliw. Round 3, sobrang dikit pero lamang ng konti si BR sa round 3. Para sa akin, kung sa punchline count ko binasi, mas maraming punches si Manda, tsaka mas, kumbaga yung punchlines niya, mas marami siyang punchlines, tapos mas Tama, di ba? Pares kami ni Plus na quantity talaga ang kay Manda Baliw. Maraming punchline. Kay BR konti lang pero solid. Landing agad. Si BR kasi medyo mahaba yung fillers. Okay naman yung punchline, pero yun, medyo umasa siya masyado sa fillers, kaya mas nanaig si Manda talaga kung pagdating sa punchlines. Manda Baliw. Neymar Industria, 1 and 2, binoto ko Manda Baliw. Sa 3, ang ganda ng ginawa ni Batang Rebelde dun eh. Yung kung paano siya nag-react, kung paano niya na-rebat yung ginagawa ni Manda Baliw. Para sa akin tabla yun, 1 and 2, 1, Manda Baliw, mas nagawa niya yung karakter niya ng mas epektibo para sa akin. Pati yung mga sulat niya kung paano lumalanding, kung paano niya dinuduktong ulit sa panibago na namang konsepto. Props kay Pero lakas ni Manda Baliw dito, ang lakas. Yun nga, may lang din talaga. Siguro dito sa, ito kasi replay na to no? Sa video na to napanood. Pero siguro sa live, iba talaga yung impact ng live. Rebelde, Manda Baliw yan, 1 and 2. Yo, mas binoto ko si Batang Rebelde. Round 1, inano ko na lang tabla sila. Tapos sa round 2, bibigay ko sana kay Manda Baliw. Kaya lang round 2 niya kasi lumalaylay, taas baba yung energy niya. Kaya kay BR kasi sakto lang, parang pabuelo sa round 3. Tapos yung round 3 naging deciding factor sa akin. Dahil ang hirap ng ginawa ni BR. Paano ko ng rebuttals, hindi to bias, pero sobrang hirap nun men. Yung in fronto, parang hindi natin alam kung setup talaga yon. So ayun na nga, parang ayun na rin yung gagawin, yung kasama sa rounds ni BR. Di ko alam kung ayun talaga, pero nataon, sumakto pa. Sobrang hirap nun. Tapos naitawid niya pa sa pinaka malakas na ender. Kaya kay Manda sobrang solid and lap trip pa rin. Pero ang inano ko dito yung consistency ng banat. Although si Manda Baliw ng 1-2-1-2, pero yung buong round ni BR sobrang linis, tapos panapos din talaga. Pero congrats parehas. Batang Rebelde. Yo, GL nga pala. Binoto ko Batang Rebelde. Round 1 binigay ko kay Manda. Mas malinis. Parang nahabaan ako sa line marking na ginawa ni BR. Parang sayang sa oras. Pero round 2 binigay ko kay BR. Sa dami ng suntok, rhyme schemes, yung mga freestyle niya, yung tungkol kay Bagsik. Round 3 binigay ko kay BR dahil sa freestyle ability. Yun. Pero iba talaga pag live. Yan, hanggang dito na mga pare ko. Hanggang sa muli. Peace out.